maligayang pakikinig po sa lahat. May caller na tayo sa kabilang line, si, ano to? RC? Ah, talaga? Hello? Hello. Hi! Hi. Hey! Kamusta? Parang pinsan ka. Kamusta naman, Papa Jack? Okay naman, ah. Sino po sila? Ako po si RC. Paano spelling? R, as in letter R and letter C. RC. Hindi ko alam kung tinapos si Zap eh. Iba na naman nakasulat. Capital D, may Q, may I. Ano daw? Ang labo, ano? Bakit RC? Parang ano, Royal Crown. Di ba yung nakahulugan ng RC Cola? Royal Crown. Hindi ko alam. Oo, di ba? It's an old soda in the US. Oh, hindi ako sure. Maya, sabihin naman. Parang, ganun lang. Sige, ilang taon na si RC? 24. Ha? 24 po. 24. Yes. Taga saan? Taga Maginhawa Street. Uy, nako, di ba? Diyan ka ba talaga lumaki? Hindi. Taga, talaga ako. Bulacan. Taga Bulacan, okay. So, ano ka dyan? Kumbaga, nagbo-board, nag-dorm, gano'n? Apo. So, hindi mo pala inabot na maginhawa ng panahong payapa pa at walang gaanong kainan na marami? Hindi na. Pero di ba, naging business area, di ba? Sa mga kainan? Maraming ang kainan dito. Ano ba yung kainan ko dyan? Yung pastang masarap, vegetarian, parang gano'n. May gitara sa gitna. Hindi ko lang sure kasi pagka ganong mga mamahalin ay hindi na ako makain. Ate, hindi mamahalin. Actually, mura nga eh. Talaga? Masarap eh. Naalala ko, nag-taping kami, hindi, nag-practice kami ng rehearsal for, practice ng rehearsal, parang yun din yun. Nag-rehearsal kami for, for the concert sa Araneta. Diyan kami kumain dati. Alamitan ko na. Basta yun. Anong ginagawa sa buhay ni RC? Working student po. Sipag na bata. Ano ang iyong course? Marketing management. Marketing management. Ano ang iyong work? Sales po. Sa sales po ako. Sales. Ano binibenta mo? Mga medical supplies. Medical supplies. Magkano ang ringgilya? Yung namin kasi exclusive lang siya sa isang department. Talaga? Pag may butika ako, halimbawa, anong pwede ibenta sa akin medical supply? Syringe, ganun. Yung ringgilya nga, ano ka ba? Ay, yun ba yan? Hindi ko kasi siya alam sa Tagalog. I think it's a Spanish term yata, ringgilya. Di ba? Hayaan mo na, magaling ka naman ako. Diyos ko pa naman ako. Ayan. Anong, may jowa ka na? Meron. Ano ko, parang hindi sure. Naku ka. Mag-December pa naman. Hindi, meron pa akong boyfriend. Bali, kaka 1 year lang namin. Teka, kinakabahan ako. Asan siya ngayon? Nag-aaral siya ngayon sa UP. Anong course? Nag-PhD siya. Hoy! Ang palino mag-jowa. Ate, may yung radyo, yung cellphone mo, pwede bang Ayun, pinatay ka na. Kasi nag-static siya. Ha? Opo. Alright, go ahead. Ayun, bali, may boyfriend ako. May boyfriend ako yung ngayon. cellphone mo? Wait lang po. Bali, may boyfriend po ako ngayon. 1 year. 1 year na kami. Tapos, medyo nag-away kasi kami. Medyo nag-away? Hindi kami nagkaintindi. May tampuhan kami ngayon. Okay. Kwento ko muna yung paano naging kami. So, nakilala ko siya through Facebook. Yan na, opa. And tapos, nag-meet kami hanggang sa ayun, naging kami na. Tapos, wait lang. Kinakabahan kasi ako. Sige na, you have 9 days. Hindi, ito na. Kasi,
may pinag-awayan kami ngayon kasi may mga nakita akong photos na hindi ko dapat makita dahil nangalikot kasi ako ng laptop niya. So, yun. Ba't mo alam password? Hindi ko alam yung password ng laptop niya. Naiwang naka-on? Hindi po. Actually, nanghiram po ako ng laptop niya. Tapos, kasi may mga ginagawa akong mga projects ko. Tapos, and he was generous enough to lend you the laptop? Wala lang. Para lang, na-curious ako kasi may pass ako sa kanya na parang may nakita akong hindi magandang text message sa kanya. May pinanggagalingan ka na. Alright. Tapos, yun, bali, inopen ko yung file na yun. Tapos, may nakita akong mga nude pics. Ayun. Tapos, nude pics nino? Iba't ibang babae. Actually, yung mga babaeng nandun. Mga picture na he took online from the internet or siya nagpicture? Kilala ko po yung mga babae. Opo. Sorry. Siguro, mga nakaka-chat niya. Actually, friend niya kasi yun sa Facebook. Tapos... Teka lang, I mean, you know these girls, ate, personally or through online lang? Through online lang. Alright, okay. Ayun, bali, nakikita ko kasi na friend niya sa Facebook yung mga yun. Okay. Tapos, yung isa doon kasi, yun yung babae na nag-text sa kanya. Dati. Yung history. Question. Alright. How did he acquire yung mga pictures? Pinadala sa kanya? Yung kasi ang tawag dyan ay sexting, no? Ganun na nga siguro. Diba? Sex chatting, ganun. Alright. Anyways, go ahead. Tapos, yun, nakita ko yung picture. Chinek ko yung date. Okay. Hindi mo na ako nagre-react kasi nasa harap ko lang siya. Hindi niya alam na tinitignan ko yung mga pictures. Alright. So, you had to maintain poker face kasi nakatalikod yung laptop, nakaharap ka. Oo. Diba? Oh my God. Tapos, chinecheck ko muna yung date. Baka kasi matagal na yun. Tapos, chinek ko kasi may 3 date yun eh. Pero may date doon na parang kung kailan mo siya huling transfer, tama ba? Date modified. Oo, yun. Alam mo yun, ha? Tapos, yung date na kung kailan talaga kinuha yung picture na yun. Tama ba? Ayun. So, matanggaling mo, ate, investigador ka eh, no? Ika lang, ha? Oo. Actually, pag linik mo naman ang bawat ate JPEG, meron yan sa properties eh. Opo. Yun. So, nakalagay niyan, created, modified, last date access, location, sa folder. Diba? Yan nga. Tapos, chinek ko. So, yung modified, yung date modified, that was September 20, 2016. So, transfer niya from his other laptop. Okay. Yan. So, tapos, it could be an old file. Alright, na kumbaga nakasama sa batch transfer. Parang ganun ba? I do not mean to defend him, ate. I'm just trying to cite a scenario, baka yun yung nangyari. Wait lang. Pag sinabi nakahubad, i-qualify nga natin ito. Baka naman kasi nakatupis lang. Hindi. Yung as in talagang kita yung halimbawa, kita yung lola mo, ganun. Oo. Talaga? Oo. As in deliberately ate na kinunang nakakita o deliberate o nakuhanan lang at walang damit parang? Siguro nagpadala yung girl sa kanya. Kasi nakapost pa yung girl. Nakapost. Eto lola ko ganun. Tapos, meron naman doon yung mga mukha lang ng babae, which is kilala ko rin naman.
And friend niya. Nagtataka lang ako, ba't kailangan i-save? Ano, kung wala naman, Yun nga. kung walang mali siya sa kanya. Opo. Alright. Bali yun. So, chinek ko yung ano. May nakita akong date doon na 2015, October 2015. So, meaning to say, kami na nun. Okay. Tapos, so, doon ako parang nanginig. And then, inano ko na siya, kinonfront ko na siya. Sabi ko sa kanya, ano to? Hinarap ko sa kanya yung laptop. Tapos sabi niya, yung mukha niya parang hindi mo mawari na nagulat. Tapos, nagulat. Tapos, bigla siyang nagalit. Sabi niya, nangiilam ka na naman. Sabi niya. Ayan, ayan. Taga mga lalaki, galitan, pa. Ayun, nangiilam. Mas mga lalaki, tapos. Nangiilam ka na naman. Tapos, sabi ko, bakit? Ano ba yung mga yan? Sabi ko, ano ba to? Sabi niya, pass daw niya yun. Sabi niya, hindi siya makapagdahilan ng maayos nun eh. And ako rin, parang wala na lang akong ginawa kundi naluhan na lang ako. Okay. Tapos sabi niya sa akin, pass ko to. Tapos sinabi ko sa kanya, bakit may nakita akong date na October 2015, meaning to say, tayo na nun. Sabi kong ganun. Sabi niya, siyempre, transfer ko sa kabilang laptop ko. Tapos, yun yung last access ko dun sa kabilang laptop ko. Tapos, September 22, yun daw yung, yun na yung date nung na-save doon, nung last transfer niya, which is yung September 22 nga po, 2016. Tapos, sabi niya, tapos bigla na lang niya sinabi, anong gusto mong mangyari? Sabi niya sa akin, ganun. Sabi ko, ano bang ginagawa mo pagka hindi tayo magkasama? Ganyan ba? Sabi ko, ganun, nakikipag-chat ka. Tapos, magkaganyan kayo. Tapos, sabi niya, ano ba? I-pass ko nga to. Tapos, basta pilit niya sinasabi na pass daw niya yun. Tapos, nung gabi na yun, parang, wala na lang akong ginawa kundi umiyak. Tapos, nung sinabi niya na kung anong gusto kong mangyari, tapos sabi niya na, sige, mag-break na lang tayo. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, okay, sige. Sabi kong ganyan. Ayan, nagkahamunan. Total naman, yan naman yung palagi mong solusyon pagka nag-aaway tayo, pagka ganito ako. Sabi kong ganun. Sabi niya, okay. Yun. Tapos, gabi na kasi nun, so nandun kasi kami sa kwarto ko. So andun siya sa bahay ko. Tapos hindi ko na siya pinauwi nun. Sabi ko, baka rin bumaraan bukas ka na umuwi. Nag-away na kayo, gusto mo pa magdamag kayo magkasama. hindi po, Papa Jack. Kasi syempre naawa rin naman ako sa kanya na anong oras na alangan namang mamaya may mangyari pa sa kanya, di ba, na masama. Pero amin naman totoo, di ba? You didn't want to end the night ng gano'n. Yun. Siguro. Kasi I'm sure, ate, may mga ibang gabi na pinauwi mo siya ng gano'ng oras. Wala. Siya yung nagpapauwi sa akin ng gano'ng oras. Okay, siya parang sa ulo eh. Tapos? Hindi. Ayun. So, kinaumagahan. Hindi ako kumikibo. Tapos, ayun, hanggang sa 1 linggo na kaming hindi nag-uusap. Anong gusto mong pag-usapan natin ngayon? Ate. RC. Wait lang. Bakit? Ano nangyari? Are you crying? Are you crying? Like, oh my God. Naiiyak ko sa may background music mo. Guni-guni mo lang yan. Walang background. Don't be. Aww. Don't cry. It's not good. Sino naman ako? Sino yan?
crying. It's not good. Come on, look at this picture. Walang damit. Okay. Tapos, Alright, I have a question. Bago ka tumuloy, baka makalimutan ko lang. Anong ginawa niyo sa mga pictures na nakita mo? Binura ba? Hindi, nandun pa rin sa laptop na ngayon. Kasi, sabi niya sa akin, nag-text siya sa akin. Sabi niya, it takes time for him to get rid of his old self. But you've been together for a year now. Yes. Doon na naging mali. Ano? Anyways, what can I do for you now? What is the question? Kasi, hindi ko kasi alam kung ibigyan ko ba siya ng chance. Wag na yung tanong mo. Ibahin na natin. Alam mo kung bakit? Alam mo na bibigyan mo siya ng chance. Huwag ka na maano yun. It's not even a question. Pero kasi, tinatry. Alright, ganito ate. Maliligaw kasi tayo ate. You know, emosyon kasi ito eh. Nakakaligaw talaga ang usapin ng emosyon. Do you agree? Do you agree? Hoy? Hello? Hello? Are you okay? Ate, ginaganto ka na kausapin because I want you to know that there's really no big problem. Okay? Baka sa loob-loob mo, anong problem public? Sala pala ulo mo eh. No? Paliwanag ko lang sa'yo ganito. Alright. Let me ask you now, RC. Alright. And I want you to, to pause for a while, take a deep breath, and answer my question. Okay? Okay? Okay. Alright. Ano ang kasalanan ng boyfriend mo sa'yo? Kasi ate, wait lang. Kasi ganda yan, ano? Andun ka sa punto, you are asking me the question, do I give him another chance? Alright, tama? Alright, but that's not even a question. But what if it's a question? What if maghiwalay kayo at matapos ang lahat? Which obviously mahal na mahal mo yan. Tama? Yeah. Okay. Pero, halimbawa naghiwalay kayo ate. And then after a while, may magtanong sa'yo. Anong kasalanan sa'yo na ba't kayo naghiwalay? I don't know kung... That's the point. Should I call it? Should I call it cheating? Or what? Is it even cheating? I'm not lawyering your boyfriend, ha? Alright, ganito, Okay, ganito yan. Alam niyo, pag sinabi ko sa area, mga kaibigan, baka mamaya, matrending ako bigla. At least, isikat ako. But, just to be honest with you, okay? Honestly, mga kaibigan, kayo mga girls, not to make this about you. Papaintindi ko lang sa'yo, ha? Okay. Baka ito yung dahilan. Okay. Pero bago yan, puntahan ko lang yung katwiran niya muna. Okay. If this was transferred, di ba, from a computer to the other computer, ng time na naging kayo ate, posible nagsasabi siya ng totoo. And what's making this difficult right now is that you don't believe his version. Tama? Tama, mali? Tama. Okay. Ulitin natin, ha? With the explanation given to you by your boyfriend, di ba, he could be telling the truth. Tama, mali? But because you were hurt, di ba, you do not believe his version of truth. Tama? Tama. Okay. So what if yung version mo ang totoo? Tama? But on the other hand, what if siya yung totoo? So therefore, ate, nung nangyari yung bagay-bagay niya, the only person there who can attest kung tama o mali ay siya. Tama? Siya yung nandun eh. Tama, mali? Tama. But I am not discounting the fact that you were hurt. Kita hubad na babae sa laptop ng boyfriend mo eh. Tama? Diba? At hindi ito Norn Star. Real person ito. Tama? Di ba siya mali siya ito? Tama, mali? Yes. Object of fantasy niya yung mga yan. Dati, according to him. Alright? Yes. Which is very wrong, mga kaibigan. Ang kwento kasi natin ate, ay ang nakita mong picture ay kita lola mo. Para lang mahina tayo. Tama?
Di ba? But for example, ate, nag-save ng picture ang jowa mo na hindi kita lola mo. May pinag-aawayan pa tayo ngayon. Wala. That's the point. But it's the same banana. It's just that it went overboard. Tama, mali? Okay. Now, balikan natin yung katotohanan natin. You saw a picture sa laptop ng boyfriend mo, last modified was ilang linggo na kayo magjowa. Tama? Ilang linggo na kayo magjowa. That was his actually old lifestyle. He met you, baka nga, alam mo, may hinala ko na baka nga hindi niya na alam na nandun pa yung mga pictures na yan until makita mo. Eh, bakit? Transfer niya yun galing sa sa isa niyang laptop kasi nireformat niya yung laptop niya na yun. Have you heard of batch transferring? You drag everything, di ba? You don't select. Baka hindi ko siya pinagtatanggol, ate, ha? Alright? Okay. Ganito yung tono ng pananalita ko, ate, because I want you to understand, ate, na this is not big of a problem. I may sound biased right now sa'yo, ate. Di ba? Pero, alam mo ba't ko tinanong kanina, pag halimbawa hindi kita lola mo, sa picture na yan, ate, may pinag-aawayan ba tayo? Ano yung answer ni wala? You girls will hate me for this. But please, try to open your mind for a bit. Give me a good reception, di ba? And maybe you can condemn me later. Pero sana wag naman. Bati-bati po tayo lahat. Pag ang babae nag-save ng picture ni Daoming sir, na nakatrunks, walang issue kasi. Totoo to, ha? Pag kaming lalaki, nag-save kami ng picture na nakatupis ng bahay sexy, manyak kami. There goes double standards. Tama? May punto ako, di ba? May punto. Nagkataon kasi atin ay nakita ang picture ay di ba, hindi naman celebrity. Di ba? Well, maybe wala akong punto, maybe wala, but I'm just saying if this is his old life, ate, at sinabi niya sa'yo, it's up to you now to believe him or not. But here's the clincher. Alam mo kung anong kasalanan niya sa'yo? Tinanong kita kanina, di ba? Anong kasalanan niya sa'yo? Pag nag-iwalay kayo, ano nga sabihin mo sa puminagtanong sa'yo? Ang kasalanan niya sa'yo, ate, sinabi niya sa'yo na I cannot say goodbye yet to my old life. Yun ang talagang kasalanan niya sa'yo. Hindi yun nahuli mong picture. Tapos kasi, Papa Jack, yung mga nakita ko rin na mga messages sa kanya na yung nakikipag-chat kasi siya. Yan ang kasalanan. That's conversation. So, ito yun. Did that happen nung kayo? Yes. Ay, yan ang kasalanan niya. Gago yan. Ito lang ano. Yan ang kasalanan niya. Ito lang January. Hindi yung picture, ate. Yung picture kasi kung nangyari yan noon, ate. Di ba? Actually, yung picture kasi yung nakapagpano sa akin na parang, should I stop or what? Yun. Yung picture, ate. Kasi parang, pero iba kasi yung usapan eh. Conversationism. Diba kasi yung picture could be just, diba, an object to him. I'm not saying just an object, ha. I'm saying object to him. Baka ma-misinterpret niyo ako, ha. Nililinaw ko lang. Uso ngayon saan yan? Social media. Ibutulin yung statement. Yung last time kasi na yung last na nahuli, yung nakita ko sa kanya, nito lang year na yun. January lang. Kauwi lang niya galing sa kanila. So, yun. Edi, doon ako tumuloy sa kanya. Tapos, naliligo siya. Tapos parang may Alam niyo, ang dami na naging biktima ng paliligo namin. Yung pag naliligo kami, kinakalkal niyo yung mga cellphones namin. Actually, hindi ko naman talaga... Ay, naku, tigilan niyo ako. Hindi ko po talaga gustong kalkalin, pero napakalkal ka sa lahat. May instinct po kasi yung babae. Ate, ganito na lang gawin natin, ha. Huwag na tayong doon, hindi ko balak kalkalin, keme. Kinalkal mo. Huwag na tayong pangatwiranan pa ko rin. Okay. Natanggap namin yan. Sige na. Mabuti nga yan para at least, di ba? Check and balance. Kasi, yung mga time kasi na ayaw pa niya akong i-reveal sa Facebook niya na girlfriend niya ako. Na
hindi pa siya nagpo-post na in a relationship. Tapos hindi pa siya... Bakit, ate? Ano, showbiz? May career? May reason siya eh. Ano yung reasons mo? Ang sabi niya, kasi daw, may experience daw siya before na nag-post siya na he's getting married. Tapos bigla siyang, minessage nung vice president nila. Sabi, ayan ba yung pinunta mo dyan sa Manila? You're getting married. Hindi mo pa natatapos yung pag-aaral. Kasi naka-study leave kasi siya. So, yun. And then, sabi niya, I don't believe that alibi. It's an alibi. Diba? I mean, if kung naka-study leave ka, ate, ibig sabihin, diba, naka-leave ka, whatever you do, diba, sa leave mo na yan, hanggat nag-aaral ka, it's none of other people's business. Tapos, yun, sabi ko, okay. Tapos, nung nakita ko na yung message na yun, and then, hindi ko kasi siya kinonfront nun eh. Kasi sa sobrang nasaktan ako doon sa nakita kong message na yun. Ang ginawa ko, iniwan ko na lang yung phone niya na naka-open yung message na yun. Tapos, umalis na lang ako. Kumbaga parang nakita ko to Ganon. You were sending a message that, na nakita mo yung part ng phone niya na yan. But anyways, ate, what's your question, ate? So we can go directly to it. Honestly, ate, kung ang atraso ng boyfriend mo lang, sir, is that you saw pictures, ate, of whatever things is done nung past niya, ate, I will not even give weight to it. Buhay niya, ate. We all have our monsters. Diba, in our skeletons in the closets, diba, we all have that one part of our past that we are never going to reveal to not because we don't want to, but because it's unnecessary. Tama ba? Diba? Siguro hindi niya nakitang nandun pa yan. But, ang talagang kasalanan niya yung pakikipag-chat, that's blunt. Yan talagang kasalanan niya sa'yo. Gago yan. Ngayon, eto na, idugtong na natin. Kung dati nagagawa niya, diba, kipag-chat, humingi ng naked pictures, ano ginagawa niya sa mga kausap niya? Diba? Now, may connect mo. Tama? Here you go. So, yun. Yung usapan kasi nila, kamanya ka ng boyfriend mo. Okay lang sana kung yung parang, hi, hello, tapos yung konting flirt lang. Okay. Kahit na konting. Acceptable pa yun. I mean, pero hindi siya single diba? Ginagawa yan ng mga single. Bahala kayo sa buhay. Single ka naman, hindi makipag-flirt ka na makipag-flirt. Di ba? Single naman yung pinag-flirt mo. Di ba? Even in nature, ginagawa yan. Di ba? To find your best or most suitable mate. That's nature's way, mga kaibigan. Di ba? Yung mga peacock ginagawa, yung malaking bird, mga peacock. Di ba? Oo. Ate, di ba? That's nature's way flirting. If you're single, it's not. Don't do it. Madapa ka sana. Okay, dahan-dahan ng paglalakad. Tapos, madapa ka. Actually, hindi yun yung first. Yung una ko siya nakitaan ng ganun. Yung conversation nila na yan is talagang foul. Kasi, okay. Kasi, parang... Ano tanong mo sa akin natin? Ulitin mo yung tanong mo sa akin. Check. Okay. If I say no, will you do it? Will you allow me to decide for you? Kasi if you're in a limbo right now, I can give a suggestion. But ultimately, this is your decision. Hindi kasi magandang marinig yung sinabi niya sa'yo. I cannot say goodbye immediately to my past. Di para sinabi niya, lokohin kita, jutay-jutay lang, tiis-tiis lang naman. Yun ang katumbas sa lalaki. Tama? Kasi gusto kong paniwalaan yung mga rason niya. Makarang kagaguhan naman yun. Di ba yung... I cannot say goodbye to my past yan. Katarantaduhan yun. Di ba?
Hindi ko alam kung tinitake advantage niya yung pagiging ahead niya sa akin. Wag naman ganun natin. Huwag tayong gumawa ng kwento. Kwento na yan. Wala ka na sa hulog niyan. Yan kasi yung mga naiisip ko ngayon. Ko ba? Yan na yung kapraningan natin. Let's stick to what happened. Let's stick to the truth. Okay? Alright. So, gano'ng katagal lang din nag-uusap? 1 week. 1 week na. You miss him? Yeah. Siya ba nagpaparamdam? He keeps on saying, sorry. Ay, naman pala. Nagsasorry naman pala. Pero alam mo, mga kaibigan, yung sorry, may kaakibat siya na pangako. Hindi dahil sorry ka, tapos yung kwento. If you apologize, there should be a promise not to do the same mistake, di ba, na nakapanakad sa'yo again. Ate, yun ang kasalanan niya sa'yo. Chatting with other girls. Yung picture na nahuli mo, ate, maniwala ka sa akin. Yung alam, may dudugtong mo na siya. Kasi kung yung mga kachat mo dati, hinihinga mo na nga ba na picture, you flirt with the people you chat with online and still you chat right now, wala man ako nahuling picture, but at least, di ba, maybe it's safe to say you're still flirting with other girls. And that's cheating. Cheating yan, ate. Now, kung humingi siya na, nag-sorry yan sa'yo, there has to be a promise, hindi niya naulit. Because it's painful, di ba? Ang duty na yung mga lalaki sa mga babae, mga kaibigan, to make you feel that you're the most beautiful girl in the world. Diba? And by doing what he's doing, ate, he's making you feel, ate, that there's another girl in the world or there are other girls in the world na mas, alam mo na, mahirap sabihin makukulong yan ang pag... Diba? Dapat sa'yo lang siya naliliguban. Ops! Marinig niyo ba? Yung tenga nyo, liguban, sabi ko. Tama ako, diba? I mean, to put it bluntly, tama ba, ate? Tama ba ako? Oo. Diba, alam mo ate sa pakiramdam. Dapat picture ko yun nandun. Tama, diba? Huwag naman hubad ka. Anti-voyeurism act. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung covered yun kung willing mo nang binigay yung picture mo. And I don't know. What? Sabi pa niya kasi sa akin na it is not his thing. Ano yung cover? It's not his thing, pero wag ka, pak, ganyan. I have a fair. Kasi, parang one time kasi nung magkalayo kami, parang nag-come to come kami, tapos... Ano yun? Camera to camera. Minsan buhay natin kasi minsan. Camera to camera. Ayun, tapos... Webcam to webcam. Webcam to webcam. Tapos, na-miss nung namin yung isa't isa. What did you do online? What did you do on cam? Did you do something naughty? No. Pinaflirt ko lang siya. Tinatry ko lang siya kasi parang gusto ko siyang yung thinking ko kasi noong time na yun parang naughty ka lang pala. Ano ba to? Makikipag online? Kasi hindi ko kasi iniisip. Okay, stop. Don't go that far. Hindi ako maniniwala sa'yo. Hindi kasi... Don't tell me that you did that because you want to test him. Wag na ate. Hindi ako maniniwala dyan. Ginawa mo yun kasi gusto na enjoy mo yun sa kanya. Wag tayo magagawa dito. Pero hindi kami dumating sa punto na yung talagang ipapakita mo yung Hindi. Kasi yun nga yung sinabi niya sa akin. Failed attempt. Kumbaga. So kaya naniwala ka palang flirt ko tong boyfriend ko. Saka boyfriend ko naman siya. Tapos he didn't give in. Tapos ngayon makakita ko ng picture ng Kaya nga packing tape, masking tape. Ayan. Well, anyways, ate. Yun lang, ate. I mean, I will not decide for you. I'm just presenting you the facts, ate, and what you need to consider. I'm telling you right now, ate, kung siya yung boyfriend mo, nagsasorry sa'yo, kailangan may kaakibat na pangako yan. There has to be a promise not to do it again. Unless otherwise, walang punto. Diba? At saka iipunin niya yung tiwala. Ay, tiwala yan. Pag ang tiwala, mga kaibigan binigay sa'yo, diba? Gastosin mo ng tama. Dahil pag naubos mo yan, nawaldas mo yan, mahirap, humingi ulit.
So, balikan ko na lang yung sinabi mo kanina. Yung sinabi ko kanina na, kasi ang tanong mo sa akin kanina, do I give him the chance? I think we both know it's not even a question. I think you're gonna give him the chance. Inaantay mo lang siguro yung sapat na effort niya para maniwala ulit sa kanya, right? Huwag niyang chat-chat, gago. Pag single ka, gawin mo yan. Di ba? It's nature's way of finding a suitable mate. Ang ano niya kasi sa akin, nung time kasi na yun, parang nagselos siya. Tapos, sabi ko, wala ka naman dapat ikaselos kasi open naman ako sa'yo. Pinapakita ko naman sa'yo yung kung sino yung nakaka-text ko. Ikaw lang naman tong hindi. Kasi, kailangan daw namin sa isa't isa ng privacy. Oh, naman ako. I'm all for for privacy. I'm all for that. But may may point is, mga kaibigan, kasi yung privacy niya, that only works kung may tiwala ka sa bawat isa. Ngayon, pag nasa ng tiwala, ay, tanggalin mo yung lock code mo. Ganun kasimple yan. Di ba? Oo, ganun. Ay, nakakuray tayo. Amin-amin, mga ibabayin kayo, nay! Yung kasi, kung nakahanda ba siya natin, what do you wanna tell him? Your message to your boyfriend. Maliban sa awiting, you're still my man. Nothing can change it. Gusto ko sabihin sa kanya na mahal na mahal ko siya. Kahit na ganun yung nangyari. Sana yung sorry mo na yun, tutuhanin mo. Pero kasi parang kasi may pumipigil sa akin na wag na lang kasi iniisip ko rin, Papa Jack, na by December kasi babalik na siya dun sa taga Davao kasi siya. Babalik na siya dun sa Davao. So, magiging long distance relationship na yung sa amin. So, baka lalo lang ako mahirapan. Lalo na sa gano'n na hindi lang naman unang beses na nakitaan ko siya ng gano'n, pero pinaniwalaan ko pa rin siya. Accept ko pa rin yung mga reasons niya. Kaya kasi kung yun nga nagawa niya, what more pa kaya? Kung lalo na yung mga kachat niya, mga taga doon sa Davao, kasi mga kaibigan niya, mga naging estudyante niya.
Kaya, medyo iniisip ko pa rin talaga kung ano ba, napapatuloy ko ba. Iniisip ko yung mga pwedeng mangyari pa. Yung mga posibleng mangyari pa kapag in-accept ko ulit siya. At yung mga pwedeng mangyari naman sa akin kapag hindi na lang. So, nagugulan pa rin ako. Ang gulo, no? Ang gulo. Pasensya ka na, Papa Jack, kasi alam mo, sa dami ng tinatanong mo, ate, lalong gugulo yan. Dagdag na ng dagdag ng issue. Kasi naman, yan, marami talaga. Okay. But I cannot blame you. Kaya babae pag naparating, tuloy-tuloy yan eh. Yung wala kang ginagawa sa inyo, parating kayo, may ginawa pa kaya. Lalo na. Tama, mali. Kagabi nga lang eh. Kagabi. Kasi, nag-text siya sa akin. Tapos, bigla ako nag-reply. First time ko mag-reply sa kanya kagabi. Tapos, hindi na siya nag-reply ulit. So, ano na yung iniisip ko. Tapos, nag-upload siya ng picture sa Facebook niya. Sabi niya, crashing. Teka, nakalimutan ko na. Patungkol ba sa yung yung pinost na picture? Patungkol ba yun? Hindi, pero nasa hotel kasi siya. Bigla, nag-upload siya ng picture na nasa hotel siya. So, anong hotel to, ate? Sa Oracle. Oracle? Oo. Hindi ko alam yan. Yes. Saan yan? Diyan sa may Katipunan. Ang ginagawa niya doon? Ano daw kasi mga colleagues niya. Ayun, doon daw siya nag-study. Again, ito gawin natin. Alright, RC, I don't know what to tell you, whether to go ahead and continue this your life with him, but take your time, madam. Allow him to earn what he lost. Your trust. Para kasing naniniwala ko na hindi mo gusto makipag-iwalay. Nagpapahabol ka lang at di ka hinahabol sa parang gusto mo. Tama ako, di ba? Accurate yan. Hindi mo gusto makipag-iwalay. Nagpapahabol ka at parang hindi ka hinahabol sa parang gusto mong habulin ka. Tama, mali. Para kalayaan mo yan. Ngayon, natin, pag hindi ka niya hinahabol sa paraan, kasi standards mo na yan eh. Kung hindi niya nabit yung standards mo, feel free to move on. Move along in life, hindi siya kasama. Alright? But I think it's just premature to come up with a decision right now. It's too early for you to say, ayaw ko na o gusto ko pa. So wait things out. Tama? Okay lang ba? Halika, mag-barbecue na lang na sa kanto nyo. Ang daming barbecue na maginawa. Am I making sense to you? Yes. Is it? Really? Good for you. Alright, so take your time, ate. He will have to at least earn your trust, ate, and you as a girlfriend before you give in against the gusto mo. But right now, to come up with a decision, ate, it's just too early. It's just too premature. Am I making sense? Yes. Alright. Salamat sa pagtawag, ate. Thank you. Parang wala ko na itulong sa'yo. No. Ano itulong ko? Wala. Kita mo? Pina-plastic mo ako, ha? Hindi. At least. Ano? Wala nga. Nakausap kita. Yun lang yun. So blessing pala ako po nakausap. Salamat sa pagtawag. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.